Okay, so sa example na ito guys, ang gagawin natin is we will count how many times we run yung isang program. Okay, so for example, no, iro-run ko yung program for the first time at ang magiging output mo is you run 1 times. Okay? So, yung next naman is kapag ni-run natin siya, mag-i-increment siya or mag-a-add siya ng 1. So, iro-run ko siya ulit. Papansin nyo, you run 2 times na. Okay? So, pag ni-run ko siya ulit, mag-i-increment na naman siya ng another 1. So, 3 times. So, ang gagawin natin is yon, no? So, dito meron akong variable na count kasi gusto kong bilangin kung ilang beses ni-run yung program. Okay? So, as of the moment, ang value ng count ko ay 0. Kasi let's say hindi pa ako nag-run. So, wala pa siyang ika-count. So, meron tayong if stream dito. Okay? So, ang if stream natin is to read yung file. Okay? So, meron tayong file in dito na variable at ang i-check natin is yung counter.txt or yung notepad na may pangalan na counter.txt. Ngayon, if ang file in natin, inopen natin siya, kunin natin yung count kung ilang beses ni-run yung program. Ito yan. Okay? So, after mong kunin yon, file in.close. Okay, so sa baba, mapapansin nyo, meron kang count plus plus. So, as of the moment, 0 siya, pero kapag nag-run ka, magpa-plus 1 tayo. Yun yung incrementation na tinatawag natin. Incrementation. Yan. Ibig sabihin, kung ang unang value ng count ay 0, ni-run natin yung program, gagamit tayo ng plus plus sa mismong count natin. So, ibig sabihin nun, mag-i-increment ka ng 1. So, equal mo siya sa 1. So, yun yung first run mo. So, kinlose mo yung program and then run mo siya ulit, gagana na naman yung count plus plus. So, yung count plus plus mo is plus 1 is equals to 2. So, ibig sabihin, 2 times nang na-run yung program. So, yun yung purpose ng count plus plus natin. While dito naman guys, sa course, file out natin. Ito yung writing naman natin. Okay? So, counter.txt, yan yung magiging file natin. And then, same dito. And then, after nun guys, is if file out that is open, file out, yan yung ating count. Ipapasok natin kung ilang beses siyang na-count. Then, i-close natin yung program. Okay? Si file out, yung variable natin sa offstream. 'Di ba for writing, file if stream, offstream naman for writing is offstream and reading naman if stream. Okay, so dito ibibilangin natin kung ilang beses na open yung mismong file natin. So, yun yung tinatawag natin na counter natin. So, for example, nagawa kayo ng cashier. So, 'di ba yung cashier, dapat malaman kung ilang beses binuksan yung counter. So, yan po yun. So, pag na-run mo yung program, mapapansin nyo 4 time na siya. So, ibig sabihin 4 time kung binuksan yung counter po natin.